Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Nagbabala ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC sa publiko sa paglaganap ng loan scam sa social media at text messages. Ayon kay CICC Executive Director Alexander Ramos, nag-aalok ng too good to be true na pautang ang mga scammer. Nananawagan ito sa publiko na huwag pipindutin ang link na nasa message dahil hindi nagpapadala ng link ang mga bangko sa text o email. Inabisuhan ni Ramos ang publiko na direktang kumontak sa mga bangko o lehitimong lending institution kapag mag-a-apply ng loan. Samantala, muli pong nakita ang presensya ng Philippine Red Cross o PRC sa Dinagyang Festival nitong taon sa Iloilo City. Makibalita kay Danisa Lopez. Sa 4,000 hanggang 5,000 individual na nakisaya sa Dinagyang Festival 2025 ay naroon din ang mga kawani at volunteers ng Philippine Red Cross o PRC para tumugon sa tulong medikal. Base sa huling datos na ibinahagi ng PRC, nasa 114 na pasyente ang tinugunan nito kung saan ang 33 rito ay minor cases at isang major case. Samantala ay sinugod naman ang isa sa St. Paul's Hospital. Binubuo ang Iloilo chapter ng PRC ng Emergency Medical Unit Teams, Welfare Teams, Roving Teams, Reporting Officers, mahigit 100 manpower at mga bantay sa first aid stations. Mayroon din itong sariling ambulansya para mabilis na maihatid sa ospital ang sinumang kinakailangan ng agarang medikal na atensyon. Tiniyak naman ni PRC Chairman at CEO Richard Dick Gordon na handa at aktibong tutugon ang Red Cross sa anumang sakuna, kalamidad, pista at iba pang kaganapan sa bansa. Danisa Lopez nag-uulat para sa Golden Nation Network. Bukod sa pagbibigay ng libreng pagkain, ay handog din ng DSWD Walang Gutom Kitchen ang pagbibigay ng nutrition education session sa mga kliyente nito. Ayon sa DSWD, ang session na ito ay nagbibigay kaalaman ukol sa tama at sapat na nutrisyon na kinakailangan ng isang tao para maging malusog. Naniniwala ang DSWD na ang pagbibigay kamalayan sa mga ito ay daan para panatilihin nila ang masaganang pamumuhay na malaya sa anumang sakit. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, ikalawang kaso ng Mpox muling naitala sa Baguio City. Barko ng PCG muling hinaras ng China Coast Guard. DFA pinag-aaralan na ang posibleng epekto ng pagsuspinde ng foreign assistance mula Estados Unidos. NGCP siniyasat ng Kongreso ukol sa pagkontrol ng transmission grid. Misis ng umano'y espiyang Chinese, iginiit na inosente ang kanyang asawa. CICC nagbabala sa publiko sa paglaganap ng loan scam. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Nakapagtala muli ng kaso ng monkeypox o Mpox ang Baguio City, kinabukasan matapos ideklarang nakarecover na ang unang pasyente nito noong ika-17 ng Enero. Ayon sa Public Information Office ng lungsod, ang pangalawang kaso ay naitala mula sa 22 taong gulang na lalaki. Nagpakita ito ng mga sintomas na malatrangkaso at mga pantal sa palad, mukha, braso, dibdib, anorectal genitals at ilang bahagi ng kanyang likod. Kasalukuyang nasa home isolation ang nasabing pasyente.
Muli namang tiniyak ni Mayor Benjamin Magalong na walang dapat ikabahala ang publiko at pinalalahanan na sundin lamang ang mga health protocol. Para sa higit 3 dekadang serbisyo at suporta ng PSC sa larangan ng palakasan sa bansa, ilang Olympians at Paralympians ang dumalo at nagpahatid ng pasasalamat sa komisyon sa kamakailang anibersaryo nito sa Pasay City. Narito ang ulat. Nagbigay pugay sina double Olympic gold medalist Carlos Yulo at double Olympic medalist Nesty Petesio para sa ika-35 taong anibersaryo ng Philippine Sports Commission o PSC nitong weekend. Kapwa nagpasalamat ang dalawang kampiyon sa PSC para sa lahat ng suporta nito, hindi lamang sa kanila kundi para sa kapwa-atleta na lumahok sa Olympics, local at international events noong 2024. Bukod sa dalawang Olympians ay dumalo rin sa kaganapan ng Paralympics 2024 team na kapwa lumahok sa nagdaang quadrennial event na ginanap sa Paris. Ang selebrasyon ay may temang Limitless, a celebration of 35 years of service for the Filipino athletes na ginanap sa Philippine International Convention Center o PICC sa Pasay City. Ang naturang event ay sumisimbolo sa tagumpay ng larong pampalakasan sa bansa, gayon din ng Filipino athletes. Gumawa rin ng okasyong ito ng makabuluhang pagsisikap sa pagkilala sa mga atleta para sa kanilang kahusayan, mga kasosyo sa publiko at pribadong sektor at mga empleyado para sa patuloy na serbisyo sa Philippine sports. Samantala, tiniyak naman ni PSC Chairman Richard Bachman na sa kabila ng tagumpay, magpapatuloy ang mga programa at proyekto ng PSC upang maabot at mabigyang pansin ang bawat Pilipinong nangangarap na maging susunod na kampiyon. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Inaresto ng Bureau of Immigration o BI sa NAIA Terminal 1 ang isang 23 anyos na Chino na si Li Xuanjun dahil sa paggamit ng pekeng working visa noong ika-22 ng Enero. Natuklasan sa automated derogatory check system na si Li ay may kasong nakabinbin kaugnay ng pagkuha ng visa mula sa isang pekeng kumpanya. Ayon kay Immigration Commissioner Joel Anthony Viado, nakatakdang ipa-deport si Li at hindi napapayagang makapasok muli sa bansa. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, ikalawang kaso ng Mpox muling naitala sa Baguio City. Barko ng PCG muling hinaras ng China Coast Guard. DFA, pinag-aaralan na ang posibleng epekto ng pagsuspinde ng foreign assistance mula Estados Unidos. NGCP, siniyasat ng Kongreso ukol sa pagkontrol ng transmission grid. Misis ng umano'y espiyang Chinese, iginiit na inosente ang kanyang asawa. CICC, nagbabalas sa publiko sa paglaganap ng loan scam. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Pinag-aaralan na ng Department of Foreign Affairs o DFA ang posibleng epekto sa Pilipinas ng pagtigil ng Estados Unidos sa pagbibigay ng foreign assistance. Biyernes noong nakaraang linggo nang nag-issue ng stop work order ang US State Department. Ito ay bilang pagsunod sa mandato ni US President Donald Trump na 3 buwang pagtigil para busisiin kung naka-align ba ang mga alokasyon sa kanyang foreign policy.
Ininspeksyonan ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC ang mga terminal ng bus para tiyaking ito'y ligtas at sumusunod sa mga regulasyon. Yan ang balitang hatid ni Danisa Lopez. Kamakailang nagsagawa ng inspeksyon ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC sa mga terminal ng bus sa Metro Manila upang matiyak na ligtas ang mga ito na bumiyahe araw-araw. Katuwang ng SAIC sa operasyon ng Philippine Coast Guard o PCG at Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Iilan lamang sa mga bus na ininspeksyonan ay ang 5-star, Victory Liner at DLT Bico. Wala namang naging problema sa 5-star terminal dahil kumpleto ang ipinakita nitong dokumento at striktong sumusunod sa mga regulasyon ng LTFRB. Ngunit para naman sa Victory Liner at DLTB ay natuklasan ng mga otoridad na expired ang mga fire extinguisher at walang priority stickers sa mga upuan na dapat ay para sa mga persons with disabilities o PWDs. Nakita rin sa inspeksyon na hindi maayos ang pagkakalagay ng mga hazard gear na siyang delikado pagdating sa oras ng emergency. Agad namang umaksyon ang mga otoridad at hindi pinahintulutan ang operasyong bumiyahe hanggat hindi napapalitan ang mga unit. Pagbibigay diin ng SAIC at LTFRB, ang aksyon na ito ay para tiyakin ang kaligtasan ng bawat pasahero maging sa mga driver at konduktor nito na araw-araw bumabiyahe. Anila prioridad ng ahensya ang seguridad ng publiko kaya't isinasagawa nito ang regular na inspeksyon sa mga terminal. Danisa Lopez nag-uulat para sa Golden Nation Network. Isang malungkot na balita po. Pumanaw na ang veteranang aktres at ang tinaguriang Queen of Philippine Cinema na si Gloria Romero nitong Sabado sa edad na 71. Bumuhos ang pagpupugay at pagdadalamhati sa pagkawala ng yumaong aktres na nagsilbi sa industriya ng halos 7 dekada. Ilan sa mga palabas nito ay ang Magnifico, Tanging Yaman, Dalagang Ilocana na nagbigay sa kanya ng famous Best Actress recognition at ang huli nitong pelikula na Rainbow Sunset kung saan naiuwi nito ang MMFF 2018 Best Actress. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, ikalawang kaso ng Mpox muling naitala sa Baguio City. Barko ng PCG muling hinaras ng China Coast Guard. DFA pinag-aaralan na ang posibleng epekto ng pagsuspinde ng foreign assistance mula Estados Unidos. NGCP siniyasat ng Kongreso ukol sa pagkontrol ng transmission grid. Misis ng umano'y espiyang Chinese, iginiit na inosente ang kanyang asawa. CICC nagbabalas sa publiko sa paglaganap ng loan scam. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.